Hello mga guwap. So, merienda na, no? Merienda time. And, pauwi na yung aking mga estudyante. Meron kasi ako ditong itong Reese's Brownie Mix. Ang tagal na nito dito sa cabinet namin. Pinapaluto na, kinukulit na ako ng anak ko. At kailan ko daw ito lulutuin. So, ngayon, samahan nyo ako, i-bake natin ito. Ito nakita nyo, oh. Nakita nyo mga guwaps, diba? Yan, i-focus natin. Diba? Ganda ng kulay niya sa box. So, expectations versus reality. Tignan natin! Bali yung mga ingredients na to. Ito na yung brownie mix. So, ito na mismo. Ito, lalagay na natin. Brownie mix. Tapos, ano nga yun? Wait lang. Ayun. Nakita ko na rin. Bali, 3 tablespoon of water. Pero, ilagay muna natin itong remix na brownie mix. Ayun, tsura, oh. Ay, naku. Liquid. Hirap mag-video. Ang hirap mag-video ng ganito. Dapat may taga-video. So, ayan, oh. Ayan. Ayan yung brownie mix. So, pag pre-mix, usually pag pre-mix, mix nyo lang one at a time, then, konting kanta-kanta lang, then okay na. So, itong aking, pwede ito pa, ano, ito aking wire whisk. Pwedeng gawin pang baseball. Ang ingay ko. So, ito, 1/3 cup na mantika, vegetable oil, canola oil, lahat ng oil kung ano gusto niyo. So, lagay na natin dyan. Tapos, okay. O, yan, guys. So, tapos, ay, isang itlog. Isang itlog. Ayoko kasing nagtatrabaho ng may kalat. And then, tubig. 3 tablespoon of tubig, of water. So, 1, 2, 3. So, ayan na. Ayan na, diba? Oh, mix natin. Mix. Mix natin na yung aking mahiwagang wire whisk. Sana lang masarap i-check. No? Medyo ano pa. Medyo ayan. Yeah. So pag nagmi-mix kayo ng mga cake, paggamit yung wire whisk, isang ano lang, isang direction. Wag yung ganun tapos gaganon. Dapat isang direction na. O, di ba? Tapos tingnan niyo yung ilalim. Usually, yung iba, hindi nila nahahalo ng maayos yung ilalim. Tigas naman ito. So, ayan. So, ayan. Tigas. Ay. Ayan. Sana lang masarap. Lalagyan ko sana ng choco chips kasi marami akong choco chip dyan. Kaso, meron na rin pala siyang kasamang choco chips. Galing naman ito. Magkano ba ito ngayon? Binigay lang kasi ito sa amin eh. So, ito yung aking mahiwagang wire whisk plus itong spatula. Ayan, mga guwaps, lagi-lagi ninyong i-scrape yan. Scrape nyo sa side para ma-scrape ninyo pati yung mga nasa ilalim. Ay, ang hirap. Hirap mag-video. Yan. So, i-fold lang ninyo. Fold. Fold, fold. Ganun lang pag-mix. Madali lang. So, ha? Wait lang. Ipiprepare ko lang yung... I-rest ko muna ito. Then, ipiprepare ko lang yung oven. Ang init. Na-prepare ko na yung oven. Ang susunod natin is itong baking pan. Ipiprepare na natin. Pag nagbe-bake ako ng brownies or kahit sino pag nag-bake ng brownies, no? Pinakamaganda pag nag-bake kayo, lalagyan niyo ng parchment paper. Pero kasi wala akong parchment paper or any grease-proof paper para hindi dumikit yung brownies, gagawan ko na lang siya ng paraan. So, magagawa lang ako ng goop, yung sinatawag nilang goop. Basta sa ibang explanation ko na yun ituturo sa inyo. Yun yung pang-grease ko. Hinahalo ko lang yung vegetable oil, butter, and then mantika. Then yun ang ilalagay ko dito. Para hindi dumikit yung brownies mamaya para pagka luto na, pag kinain, okay siya.
So, wait lang ha. Hindi ko na ipapakita sa inyo kasi sa next na yun. Para ma-excite kayo. Wait lang. So, ito na yung goop na ginawa ko, no? Ito na yung pang, ano ko, yung para hindi dumikit. Ang gagawin ko na lang, ano ko na lang yan siya ng ganyan, no? Yan. Kakalat ko na lang yung harina. Kasi may excess. Nilagyan ko siya ng, ano ng konting harina. Then, ano natin, itatapon na yung excess. Kasi, pag di nyo naman itapon na halo yan siya sa lasa ng brownies nyo, hindi siya masarap. Wait lang. So, ayan na. Oh, ayan na. Oh, malinis na, di ba? Ito na yung time na ilalagay ko na yung brownies. So, pakita ko sa inyo. Galin muna natin yung ano. Parang masyado siyang dry. Teka na. Bigyan ko lang ng konting tubig. Masyadong dry, nadadry yan. Sana masarap. Pero parang hindi ko lang sure, no, kung natikman ko na ba to dati. Sayang kasi ay ano natin. Pag ako nagbe-bake, mga guwaps, hinasaid ko. Kasi sayang din eh. Makaka-ano pa yan, makaka-yield pa yan ng ano. Sayang. Ganyan ako pag nag-bake, side na side talaga. Hindi ako nagsasayang ng ano, ng mixture. So, ito, wala na. Then, haluin na natin sa gilid. Kasi naglagay pa akong tubig kanina eh. Haluin natin maigi. Aray ko. Maanyong ko po. Biglaan lang ito. Biglaang video lang ito. Kaya hindi ako nakapag-prepare. Ay. So, ilagay na natin yung brownies dito sa baking pan. Medyo malaking baking pan. Dapat ano lang, yung 8x8. 9x9 itong gamit ko. Wait. Wala ko isang spatula kasi sayang eh. Wala ko, wait. Dumikit na kasi masyado. Dumikit na masyado. So, ayan siya, oh. Tanggalin ko lang. Kasi dumidikit na pag ini-scoop ko yung ano, hindi rin nakukuha. So, kita nyo ba? Ano ba ito gawin? Hindi rin. Sasairin lang natin mga guwaps. Sayang. Ano pa din ito ng isang brownies. Yung oven, pag nagbe-bake kayo, siguraduhin ninyo na mag-preheat muna kayo bago kayo magsalang ng inyong mga i-bake. Bakit? Bakit importante ang pag-preheat? Para accurate or tama yung temperature ng inyong mga baked goodies. Kasi pag hindi tama yung temperature, pumapalpak. Karamihan ng mga nagbe-bake, kaya pumapalpak yung ano nila kasi hindi tama yung temperature ng oven nila. It's either malakas or mahina. So, ganito lang mga gaps. Ayan na, di ba? Ayan na. So, i-ano nyo lang. Dahan-dahan lang. Itulak nyo lang ng dahan-dahan. Kasi para hindi ma-scrape yung ano, yung ginawa nating tawag doon. Hey, basta. Nalilimutan ko na. Oh, 'di ba? Ayan oh. May ano na siyang mga choco chips. Kaya no need na maglagay kayo ng choco chips. So, sa tingin ko, maglagay kayo ng any nuts. Almonds, walnuts, peanuts, pwede rin ng cashew, macadamia, o anong kahit na anong mani. Tapos marshmallow, pwede rin kayo maglagay ng marshmallow para may parang s'mores ang dating. Pero medyo matamis, tatamis na 'yun.
So, ano nyo lang. Ayan, o, ayan na, o. Itaktak lang ng konti para mag-level. Para mag-level lang yung brownies. So, ayan na, okay na yan. Antayin na lang natin na yung oven ko is maging 350 degrees. Degrees Fahrenheit or Celsius. Ay, hindi na maalala. Wait lang, isa-search ko muna ulit sa ano. Isa-search ko muna. Wait lang, wait. Wait ha. 350 degrees Fahrenheit. Oh, kala nyo ha. So, ayan. Isasalang ko na lang. Teka. Check ko muna kung ilang minutes pala. Wait lang. Linisin ko na to. Kasi ayoko nang nagtatrabaho, naggagawa, nagbe-bake ng madumi. So, pag 9 by 9, 32 to 35 minutes. 9 by 9 itong ano natin. So, i-bake natin siya for 32 to 35 minutes. Ngayon, tingnan na natin yung oven kung okay na. Dadalhin ko na rin ito para kung okay hindi, sasalang na rin natin. Pinagpawisan ako. Yung oven ko, dito ko nilalagay sa labas kasi para hindi mainit. Ayan. Yan. Nasa ibabaw pa yung puso ko. I'm sure hindi pa niya nararamdaman yung init ng oven kaya nandun siya. You go down. Ay, wait. Nagalaw ko yung gasol. Wait, tignan natin. So, konti pa lang. Nasa 250 degrees pa lang. So, ito. Ayan. O, diba? 250. Yun nga pala mga guwaps. May tip ako sa inyo. Pag nagbi-bake kayo, di ba meron ng thermometer yung oven, no? Aside sa meron thermometer yung oven, dapat meron talaga kayong isa pang thermometer, oven thermometer na ilagay nyo mismo dun sa loob ng oven. Kasi minsan yung mga oven na, yung thermometer na kasama sa mga oven, hindi siya accurate eh. Nalungkot kayo, hindi siya accurate. Kaya ang tendency, yung iba napapalpak yung cake kasi nga, nagre-rely lang sila ng temperature no doon sa thermometer na nakalagay doon sa oven nila. Pero ako kasi nakita niyo, di ba? Dala-dalawa yung thermometer ko. So antayin na lang natin na mag 350 din, isasalang ko na. So okay na, no? Medyo malakas. Okay na, nag 350 na, kaya isasalang ko na. Salang natin. Antayin na lang natin after 32 to 35 minutes. Chicken lang natin, no? Chicken natin kung okay na. Kasi parang, wait lang. Ay! Check ko lang. Wait lang, check ko lang. So, ayun, baka hindi ko nasundin yung 35 minutes na baking time niya. Kasi, ano na eh, medyo firm na siya. At saka sa brownies, mga guwaps, mas gusto ko kasi ng fudgy. Ayoko ng dry. Sa brownies, pag underbake, okay lang. Basta wag lang yung sobra-sobrang hilaw, no? Pagka underbake siya, pagka ang brownies naman ninyo is na-bake nyo na ng 20 minutes, nandun na siya sa 20 minutes, kahit 22, 24, okay na yan. Para sa akin ha, kasi yun yung nabibake ko, ganun, okay naman siya, mas masarap. Pero pag makapal yung brownies nyo, depende. So, wag kayong nililito ko ba? Pwede to, depende. May depende. Basta makikita na ninyo yung actual dyan. Pero mukhang hindi ko susundin yung 35 minutes na baking time kasi tinignan ko okay na. And then ginawan ko. And then siyempre ay nako, siyempre sa tagal ko na nagbibake ng brownies. Sa itsura pa lang, ramdam ko na. Ramdam ko na kung okay na o hindi. Ay, sige, check ko na mga gups, wait lang. So ito na mga gups, okay na to. Kasi tignan nyo, nag-crack na yung top. Tapos yan. Tsaka prines ko naman. Ay, wag nyo akong gagayahin ha. Wag nyo akong gagayahin mga gups. Prines ko medyo okay na, mainit na. So ito na yung ating
fudge brownies ng Reese's Betty Croc. Titikman na natin. Mamaya ko na pala titikman kasi hindi masarap ang brownies pag kinain mo agad-agad na mainit. Kasi ano yan madudurog. Pagka in-slice mo yan ng mainit, madudurog siya. So, mas maganda kung palamigin nyo muna siya ng ganyan. Itutok nyo sa electric fan. Then, pagka nawala na yung init, kung di naman kayo nagmamadali, ilagay nyo muna sa ref, no? Para mag-firm ng konti. Tapos, tsaka nyo ilabas, yun, nagiging fudgy siya. Yun lang mga guwaps. Love, love, love!